Yo, 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 yo! Welcome back dito sa aking reaction video. At yun meron nga pala akong kakalabas lang na podcast, yung kay Kuya Kebs. At ang susunod na ilalabas ko ay yung kay Harlem. Abangan nyo yan. Ako na-enjoy ko yung podcast namin ni Harlem. Ang dami kong nalaman sa kanya, sa mga sa mga pangyayari dyan sa Flip Top, pati iba pang istorya niya. Siyempre, yung tungkol na rin kay One Lazy. Pag-usapan namin doon. Tama ba? Hindi, inaano ko kasi kita yung yung CCTV monitor. Gusto ko ng ganito. Bahala ka, dyan na yan eh. Gagawin natin. Nandiyan na yung monitor eh. Yan. Yan. Okay, bati tayo. Itong babasahin kong comment ay galing sa M-Site versus 6 Threat, yung laban dyan sa Taiwan. Shoutout sa kasama mo, Tito Shernan. Ang galing niya magpaliwanag. Yes, si Luminous Renzi. Ang Facebook niya ay ito. Kung hinahanap niyo yung Facebook, ay, wag na, baka may ma-search pa akong iba. Okay. Ngayon lang ako mapapa-comment sa mga reaction video mo. Solid yung kasama mo. Ang lawak din ng kaalaman. Shoutout sa'yo, boss. Si Luminous Renzi ay MC ko sa Pulo. At isa rin yung nag-aasikaso sa ibang mga bagay doon dahil ayun nga may mga taping ako at marami pa akong ibang bagay na tinatrabaho, tinutulungan nila ako. And then sa podcast, siya rin yung kasama ko para mag-set up ng mga bagay-bagay. Okay. Okay, simulan na natin to. Marshall Bonifacio versus MP3 at si MP3 ay may laban ngayon September 20 dyan sa Metro 10 Pasig. Ayun tara. Tama sila sa dumuduong record sa nanalo ng Coitos. Si Marshall Bonifacio, pinili na mauna. Si MP3, Gubat 15. Pakinggan natin, unang banat, MP3. Let's go, let's go, let's go. Boss, bakit si Marshall? Fan ako nito. Ang mga verses niya para sa akin naging sagrado parang Bible. Nagpalaglag ako sa unang round ng isa buhay, ganun ko siya ka-idol. Gago. Kaya yung match-up mo, ang bobo. Ano ba yung utak mo, puno ng hangin? Ha? Sino yung hype na yun? Nanunulak ko. Ay, feeling ko by paparody siya dito. Feeling ko lang Tangina, para lang matuloy yung laban, yung tulak pa tumulak sa akin. Sabi na yung ginawa ni M-Site nung ahon, kay Kripley ata yun. Parody yun. Pero nakakatawa yun, no? Yung tulak pa tumulak sa akin. Tanginan to pinalabas, pinakita sa mga tao kung sino yung tulak, kung sino tulak sa kanila, gago. Ito, yung tulak ko. Ha? Medyo awkward lang yung yung hindi lang maganda yung pagpasok niya kay Enigma. Dapat tumayo na lang siya, tapos sinigaw-sigawan niya, wag na si Enigma yung tumulak eh. Rektang ang tumulak yung yung tulak talaga. Ba yung utak mo, puno ng hangin? Ha? Halatang sinisenyasan eh, sayang. Hangin? Ha? Sayang yung act. Kung mas malinis ng nagawa yon, sayang, parody na nga eh, di ba? Sayang yun, sayang. Pero nakakatawa dahil tulak pa yung nagtulak sa kanya, gago. Tangina, para lang matuloy yung laban, yung tulak pa tumulak sa akin. Parehas mga technical na taglish na inidolo si Sak Maestro. From Mindanao, nag-boom sa Gubat, may similarities ang kwento. Kaya nung debut ko, sabi nila, ako yung susunod na Marshall. Tangina, trendsetter. Pues pagkatapos kitang ilang paso ngayon sa Gubat, ikaw naman yung susunod na cancer. Kasi bilang fan, ilang beses mo na akong na-disappoint. Kung naging tao lang karera mo, pang Elias pa na yung amoy.
Habang Gago. matagal nagiging underwhelming ka na, boy, hindi to passing of the torch, matagal ka nang walang apoy. Apoy. Ganda nun. Hindi to passing of the torch. Matagal ka nang walang apoy. Ang pagkakaintindi ko to sa passing of the torch, yung parang ipapasa mo na yung kapangyarihan mo, yung pangalan mo sa isa. Pero dahil nga wala, andito passing of the torch, torch, wala ka ng apoy. Teka lang nag-message kasi si Ninya Sandejas eh. Gusto ko siyang i-guess. Yung pumipitik sa mga event ng flip top. Alam niyo yung babae, nadadamay na rin sa laban ni Cripply tsaka ni Van. Replyan ko lang. Sana mag-reply. Kailan? Kailan daw? Kailan? Week. Yon, sana mag-game si Ninya Sandejas, no? Kasi pansin nyo, si Bitrum, bago naging top tier, siya yung binanat-banatan. Si Lefty, bago nag-flip top, pinagmukha to na walang kalaban-laban. Kaya fuck following in your footsteps. Hindi ko yan kailangan at ba't ako susunod sa iyong yapak kung ikaw yung inaapak-apakan. Ganda nun Ang ganda nun. Ba't ako susunod sa yung yapak kung ikaw ang inaapak-apakan? Tanginang galing din talaga sumilip ni MP3 sa mga angulo, and then lalagyan niya ng mabigat-bigat na punchline. Na magandang laban to, M-Site, MP3. Si MP3 kasi medyo mainit sa mga flip-top pan ngayon dahil nga dun sa pag-judge niya eh. Pero tignan natin kung mabibigyan niya ng hustisya yun. Isang tabi natin kung anong meron siya pagdating sa judging. Bigyan natin ng palakpak kung paano siya bumatel. Tingin ko, papalag kay M-Site to. Pinalagan siya ni M-Site eh. Si M-Site lang di pumalag sa akin. Takot eh. Pero alam ko, marami ditong naniniwala na alamat na to sa gubat. At oo naman, mayroong truth. Pero alam nyo ba ilan pa lang panalo niya sa gubat? 4 pa lang. -2. Sa 8 taon ang tinalo niya. Up. Nag-reply na. Teka lang. May mga pinaghahandaan lang ako na workshop kaso until October 5. So, pwede siguro after nun. Sorry talaga. Maybe October 9, Thursday. Ayun, yun. Oo naman. Game yan. Ako kasi, pagka halimbawang ito, yung sa Dayo Podcast, pag may tinatanong akong gusto kong i-guest, hindi ko sila nirarush. Gusto ko kung saan sila komportabling araw at oras. Dun. Mhm. Yun, nag-game naman si Ninya pero yun nga. Okay. Okay. Game na, Gumim na si Ninya Sandejas. Pasensya na, MP3 ah.
Ninja San. Yak daw, sabi ko. Crush ni Van Yak. Okay, game. I roam truth. Pero alam nyo ba ilan pa lang panalo niya sa gubat? 4 pa lang. -2. Sa 8 taon ang tinalo niya, si Jamal tsaka si Chalice. Tangina naman, Marshall. Alam kong buhay pa rin si Chalice, pero puta, sino si Jamal? Sensya ka na, MP3. Ako na inuna ko yung pag-uusap namin ni Ninya. Ikaw din kasi, di ka nakikinig sa battle. Tapos mag-judge ka. Kago! Joke lang. Sino nga pala si Jamal? Kaya pala nung laban nila ni Fangs, panay siya flex ng mga talo. Na tinalo siya ni Balakid Tats tsaka Invictus, ginawang silver lining nitong gago. Porket sa big names siya nadali, ginawa niyang validation, men. Aba, kung achievement na pala yan, badang congratulations din! Pang mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Huwag kang umasta na brutal kasi all you ever do is lose. Edi lose ni Mushal. Los ni Mushan? Ano ibig sabihin ng los? Di ba parang ano yun, yung sa bayag ata, yun sa Bisaya? Tama ba? Maliban kay J-Black, wala kang panalong maiyabang. Wala kang panalong maiyabang. Lahat ay wakbay, walang mapili. Ginawa mo lang panggatong yung mga talo para sa spotlight manatili. Pero wala pa rin nagbago. Ika'y di pa rin nag-spark. You're still a fat guy na kadiri na nagpapanggap na may apoy habang ginagaslight ang sarili. Ang ganda nun. May nagpapanggap na may apoy o malakas pa rin habang ginagaslight yung sarili. Apoy, gas? Anyway. Kaya pinapangako ko, dito uubra sa aking obra. Kahit trilingual battle patutropa, sa Tagalog pa lang ay matutroma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Iranian? Anong meaning nung Iranian? Iranian ka ba? Gets ko yung yung Israel pabagsak, Iranian. Pero anong connect nung Iranian kay MP3? Iranian ba pangalan niya? Yan, pero sa Israel trauma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Hindi ko alam kung anong connect ni MP3 dun sa Iranian. Pero gets ko na yung Israel, English, babagsak yung mga punches ng Iranian. Dapat kasi connected pa rin sa kanya yun. Kasi ang magbibitaw ng punchline na ipapatama kay Israel ay siya. Buti sana kung ang pangalan niya ay Iranian, mga ganon. Gets ko naman yung thought ng Israel, Iran na gera. Pero hindi ko lang alam kung anong connect nung Iranian sa pagkatao ni MP3. Yeah. Kaya, di na to yung MP3 na nag-concede. Kaya sana ay magets nyo na. Tung taga Santa Cruz may tulog sa akin. Pagising niya, San Pedro na. Oy! Ang ganda nun, yung taga Santa Cruz may tulog sa akin paggising niya, San Pedro na. Means na kinitil. Santa Cruz kasi nandun na, ang alam ko si Marshall Bonifacio ay sa Santa Cruz, Laguna na nakatira. Ganda nun. Ako kayo ngayon ang panalo na malinaw. Di ako underdog ngayong gabi. Ang hinaharap mo ay halimaw. Ganda. Technical meron. Ang dami magagandang punchline. Yun lang, yung Iranian lang ang medyo off sa akin kasi hindi ko talaga makitaan ng connection kay kay MP3. Ay, teka lang, replyan ko lang si Ninya, ha. Ay. Okay, yun. Marshall, tara. Solid actually, maraming magagandang silip si MP3. Tapos nabibigyan niya ng hustisya para bigyan ng magandang punchline.
yung bawat napili niyang anggulo, ang ganda nun, yung ba't ako susunod sa yapak mo, kung ikaw naman tinatapak-tapakan, hindi to pass of the torch, dahil wala ka ng apoy. Sobrang ganda nun, ang linis nun. Yun lang, yung Iranian lang talaga. Kung MP3, kung nanonood ka, pa-comment nga ano ibig sabihin. O kaya message mo ako. Para alam ko. Marshall B, tara! Battle of the Year, let's go! Hilom lang, basta mag-choke pa. Yo! Night Pride Parade sa gawas. Ano to? Average lang. Nawala. Naawala. Meron ba yun? Nawala. Dapat naanad to ang faggot bitch. Di ka underdog, isa kang under bitch. Israel? So, una sa lahat, Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Dapat. Tama na yung gera na yan. Ang hindi nananalo ang bansa dyan. Walang nananalo sa gera. Talo tayong lahat dyan. All people should be kept safe. And fuck Israel, sanay ako sa self-hate. Fuck Israel. Sanay ako sa self-hate, gago. Yo, I say gods must be crazy. Crazy. At dalawang sub-Saharan ang nagtuos, maganda. Sino sa amin yung kakutis ni Nixaw? Nako, boss. Halata. Kaya nga gods must be crazy, may unos na dala. Binatuhan siya ng battle, naging Diyos sa kanya. Sinundutan niya yung nag-trending niyang pinag-usapan niyang bars about God must be crazy. God must be crazy na bars siya kay GL. So sinundutan niya dito. Kaso ang haba ng setup, tinan mo 48 seconds na. Hindi siya naging mas siksik para lang doon. Sa bagay may mga segue siya pero hindi siya ganun ka-epektibo na andon ang lakas ng Gods must be crazy bars mo kay GL. Tas susundutan mo dito parang i-connecta mo 'yon. Hindi siya ganun ka-epektibo. O boss, halata. Kaya nga gods must be crazy, may unos na dala. Binatuhan siya ng battle, naging Diyos sa kanya. Tunog white boy pag nag-write raps, kahit ang skin pang kalabaw. Ito na nga yung find out kasi si MP3 nag-fuck around, nananapak pag-write brad. Pang-help in need tong hand to mouth. Maalamat tong mic drop, rest in peace, maamba out. Rookie daw, yung label in-accept talaga. Pag pumalpak, rookie mistake, sumasagip sa kanya. Tawaging rookie, di pa puri, disrespect patanga. Matagal ka ng bulbulin, gago, 30 ka na. Kaya ka gumagana kasi newbie ang presensya. Yan ang hugot na baraha kapag lugi sa pag-entra. Kahit lumika ay stupid. Greatest shooter pa ang tema kasi Stephen Curry kasi 30 tapos rookie card mabenta. Okay. Ganyan ka ba sa Rapolo? Hindi. Kung mag-spit ka sagad, binabandera mo experience parang bitch na pa-fuck. Binabandera mo is experience parang bitch na pa-fuck, pakantot. Tang inang yan. Ano to? Walker bars? Bandera mo experience parang bitch na pa-fuck. Pag sa flip top, feeling virgin, puta switch ka agad. Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-bloods. Kaya ba yung... Ganda nun. Walker bars, sabay creep, nagka-bloods. Na duguan nung connected pa rin siya dun sa parang na virginan and sa pussy bars niya. Pag sa flip top, feeling virgin, puta switch ka agad. Feeling virgin, okay. Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-bloods. Kaya ba... Creep nagka-bloods. Creep kasi yung blue kung sa gang. So nagka-bloods. So parang kinonect niya yung creep at bloods sa pag nagpapanggap na virgin, creep, bloods, ganon. Kaya lang medyo madumi yung deliver ni Marshall dito. Parang feeling ko magchuchok to. God,
Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-bloods. Kaya bayot! Kasi pangsak kanyang performance na hinasa. Pangalan lang kailangan ng si Tropa makilala pag walang data na pang stream. Kasi olat sa pitaka, YouTube tas MP3 yung format ay pirata. Kapag tunog, Ganda nun, YouTube MP3 format yung pirata kasi isa to sa ano ginagawa ko rin to dati. Yung kakopy mo yung link sa YouTube tapos pupunta ka sa Google para i-convert sa MP3 at ilalagay mo sa cellphone mo. Dati ginagawa ko to. Ngayon kasi may Spotify YouTube tas MP3 yung format ay pirata. Kapag tunog ay inusisa, kapag tunog ay inusisa, Sabi ko na. kapag Medyo tunog makalat. ay inusisa, Fake joke. Please, fake joke. kapag tunog ay inusisa, Kanina ko pa nararamdaman yung delivery ni Marshall May mga konting stutter pero may mga part na di-deliver niya. Pero yun nga, nararamdaman ko mag-choke dili ka panikad. Lalo ang speaker ay mabisa, mataas kapasidad kapag sa Marshall nyo pinakinggan, bagsak kanyang lipad, dinig na dinig ang MP3, mababang kalidad. Kaya, kaidaran nito, batch 2015. Kaya, paanong advance na to sa liga? Kung ganito lang siya ngayon, sa aming, dito pasado sa aming era, pag nilipat ng kategory, klarong makikita na pag sa rookie magaling, pag sa veterano siya, hindi na. Makalat, madumi. Ako, may mga times kasi na sarili kong opinion to kung bakit nag-choke yung mga nasa flip top. Late prep yan. Actually, meron kami 1 buwan na preparasyon. Pero dahil siguro may mga ibang ginagawa at nakakapagsulat mga 1 linggo na lang kaya medyo limot. Pero hindi pa rin siya reason para sa akin Tinanggap mo yung trabaho, gawin mo yung trabaho. 1 buwan yan. Hindi, kung meron ka palang, marami ka palang trabaho at hindi mahihirapan kang isingit yung battle, tanggihan mo na lang. Tulad na ito, feeling ko late preparation to si Marshall. Hindi ko alam kung anong reason niya, kung marami ba siyang ginagawa o trabaho. Pero yun nga, kung marami palang gagawin o trabaho, wag tanggapin yung isa pang obligasyon. Kung alam mong maaapektuhan yung parehas, pumili ka ng isa. Ayun, MP3 sa akin, mas malinis. Angle-wise, punchline, malakas. Yung technical na meron si Marshall nandun, pero halatang halata yung dumi ng performance. Feeling ko talaga late prep to, kasi round 1 pa lang Karamihan kasi ng mga, minsan, round 3 na yan, nakakalimot. Minsan, mas madalas, pagka late prep na, yung round 3 ang nasasakripisyo. Pero pag itong round 1 pa lang, nakakalimot ka na. Buong round mo, late mo na sinulat yan. Kung hindi 1.5 week, mga 1 week. Ganun yan. Yun nga, sa mga ibang MC, kung kukuha ng battle, kunin. May gagawin ka o wala, kailangan mo siyang gawin. Kailangan mong bigyan ng panahon yung battle rap. Kasi hindi reason na may trabaho kasi ako may inaalagaan kasi ako, may sakit kasi ako. Tinanggap mo sa isang banda, tinanggap mo agad 1 buwan ng pagitan yan, di ba? Ayun lang. MP3, tara. Yo, tangina, maitim daw balat ko. Akala mo di ko yun ma-handle? Pucha, kesa naman sa'yo, tol. Tumatae ka habang bumabattle. Real talk! Tumatay habang bumabattle? Paano yun? Nung ahon 13, nung ahon 13, alam ba to ng mga repa pips? Habang nagbabattle sina Mzite, natae siya sa kanyang brief. Repa Pips, brief. Alam niya, utot lang daw. Puta na, misinterpret. Puwet. Naalarma siya nung biglang parang meron ng lansunis kanyang puwet. Tsaka may coffee shop to sa Laguna. Binisita daw ni Kuya Dennis 3 buwan bago magubat. At mula noon, di na gumaling yung mga bago niya na sugat. Yung kape niyo, puro asukal na may konting 3-in-1. Diabetes. Mahiya ka naman daw.
Pag wala na silang creamer, pinapalit nila gaw-gaw. Sa Manila, nagdala pa to ng free sample sa kanilang cookies eh. Binyahin niya yung isang box. Sabi niya, eto tol, bestseller namin. Boom! Kinain niya lahat. Tangina, bestseller namin, kinain niya lahat. Tangina, simple lang, pero natawa ako nun. Tangina, bestseller sa amin to, tol. Tangina, sobrang bestseller, inubos nung may-ari, no? Eto tol, bestseller namin. Boom! Kinain niya lahat. Gago. Sabi ko, paano namin malalaman kung masarap talaga yun? Pero ang talino mga kap, di niya naman daw mauubos kung hindi yun masarap. Okay yun, ha? Okay yung joke na yun, ha? Yeah. Ano idol? Jogging tayo minsan. Ano to, J-Block parody? Nauso na naman yung parody sa battle. Si John Lake. O baka ginagaya niya lang. Hindi naman kay Van Cripley siya, pero hindi naman lahat. Kasi naaalarma. Nung nanghiram siya sa'yo ng pera, kinuha mo ang iyong pitaka. Kaso pagbunot mo sa iyong bulsa, may nalaglag din na shawarma. Gago. Mababaw lang ba, Shal? O sige, pag-usapan naman natin kung paano ka bumatel. Yang flow mo na slow mo, tas madalas pang nagsastutter. Pinuna mo pa si Acer, pero naisip mo ba, brother, na what if sa ilang taon mong bumabatel ay hindi ka talaga rapper? Kasi kung rapper ka talaga, ba't panay ka stutter tapos after mong mag-spit ng 8 linya, hinihingal ka bigla? Yung mga kanta mo, halatang pinuputol every 2 lines yung pag-record para makapasok lang sa beat walang hiya. Kaya Uso dati yun. Pag magre-record ka, every one rhyme cut. Pero mas maganda kasi yung tuloy-tuloy eh. Pero kung mas malinis, kailangan din yun. Para mas malinis lang. Pero mas maraming rapper yung mas dapat mong ma-rap mo siya ng yung verse mo ng tuloy-tuloy. Kasi kung di mo magagawa yun sa recording pa lang, di mo magagawa yun sa live. lang sa beat walang hiya. Kaya ka walang hit sa kang bumilib mga mangmang. Di ka rapper kahit trip mo i-admit mo na lang yan. Ito payo ko sa bitch at masakit man sa banban. Wala kang talent sa pag-spit, tol, lunukin mo na lang yan. Galing nun! Galing Ako, nun! may problema din sa pag-deliver. Di ko kayang sumigaw ng malakas. At ang resulta, naknang puta, bagong paboritong MC ni Batas. Ang pagiging rapper nasa DNA. Kaya kahit di ako sumigaw, alam mong nagra-rap pa rin to. Ikaw, may shawarma ka sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo. Ang galing nun. Meron kang shawarma sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo o rap. Kasi yung shawarma ay naka-rap. Tas wala kang rap sa jeans mo. Wala kang rap skill sa jeans, sa dugo mo. Ang galing nun, double meaning nun, tangina. Ikaw, may shawarma ka sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo. Ganda nun. Kasi Marshall, ikay flawed na makata. Pagdating sa metro, ikay lost, walang mapa. Di ko to kailangan na gawin, pero ginagawa pa rin. Maipakita lang sa'yo, wala ka. Daming awkward na poses, kailangan i-process sa thoughts. Kaya boss ang lala niya, tol walang aura. Feeling sick pag nag-speak tong bitch. Pero if my beat, ikay off parang abra. Di ka naging top. Gago. Di ka naging top tier sa tagal ng karir mo. Alam mo, that's real. Kita mo ngayon, ako'y lumabas sa kahon habang ikaw ilang taong ka nasarap nag-stand still. Pagdating sa battle, magaling ka nga umagi, pero tangina mo ka. Tsaka lang may upbill, kaya Marshall, patunayan mo sa amin na MC ka talaga at pakitaan mo kami ng rap Top skills. Nice one. Pero at least kasing tindi mo na si MZite at si Abra. Pucha sana all. Offbeat ka na nga, wala ka pang sikat na kanta, tol. Best performance niya sa battle was 7 fucking years ago sa Gubat Pinakawalan. Yung Marshall na bumadibag kay Chalice, yun ang aking inaabangan. Kasi yun yung Marshall na magaling, na hanggang ngayon ang pagiging Marshall ginagampanan matapos ang 7 taon, di mo pa rin nalagpasan. Dating rising star, kaya pinuri siya yung bars may decency. Pero mapabattle man ang musika, nag-flop na recently. Kasi wala na siyang nabuli na malakas sa Trill MC at naging magaling ka lang sa umpisa na parang PSP. Malaking bagay din talaga yung issue eh, no? Ang ini. Alam niya kung paano, kung ano yung magre-react din yung mga tao eh. Kaya ito'y sampal sa iyong muka. Hambugiro ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading?
Ay, mainit. Ay, gago. Teka, wala akong plano dito, tang ina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Oh, gandang act nun. Actually, magandang act siya. Hindi naman siya totally, alam mo yun yung verse ba yan? Technical ba yan? Pero yung makagawa ka kasi ng ganong act at mapasunod mo yung kalaban mo, mahirap yun. Pwede nga, bahala ka nga dyan, tas hindi ako iikot. Paano kung hindi umikot si Marshall? Paano kung hindi niya tinignan si MP3? Mahirap yun. Feeling ko may isa pang, may option pang sulat si MP3 doon. Pero dahil napasunod niya, successful ang plano niya. At ano yun, hindi madali yun kasi tawag na ito, hindi naman siya scripted eh. Yung mga gantong battle. Kaya kung hindi niya napasunod si Marshall, feeling ko may option na sulat pa siya doon. Pero dahil napasunod niya, maganda yun. Part pa rin siya ng act. Kasi ang battle rap naman, para sa akin hindi na lang siya para sa technicalities sa bars. Kasi nga, ultimo nga jokes, bars pa rin naman yun. Pero yung act, tulad nung ginagawa ni MR Industria, kung paano mo bigyan ng hustisya yung act na gagawin mo. Hindi na siya tungkol, mahalaga ang lyricismo pero hindi na siya tungkol lang doon. Tungkol na to sa overall performance kung tawagin. MP3, tangina, pakinggan ulit natin yun. Hero ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? Oy. Ay, gago, seryoso si Marshall. Wala akong plano dito, tang ina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Nice. Yun. Ang gandang room shaker din nun. Galing nun. Nice. Yung iba mabababawan dyan. Ano namang mabigat dun sa sinabi niya? Anong ibig sabihin nun na tumama ba yun? Yung act kasi, ang tignan nyo dyan. Na kung paano niya nagawa yan, posibleng mag-flop yan eh. Pero dahil gumana, ay room shaker yan. Bigyan natin ng palakpak yung ganyang bagay kasi maraming gumagawa niyan. Yung ganyang act. Sobrang dami ko nang napanood dyan. At dahil epektibo yung nagawa niya, tangina, mahusay yun. Dahil hindi naman siya scripted eh. 'Di ba? Nice. Ganon gumawa ng skema. Kakaibang baliktaran na tutol. Habang yung crowd nagwawala, yung Marshall na kinokontrol. Oh my God! Yung pala yun. Doon pala babagsak yun. Habang yung crowd nagwawala, yung Marshall na kinokontrol. May kahawig siyang bars para sa akin yung kay GL. Yung fake bouncer, fake cellphone, gano'n. Pero ang galing nun, ang ganda nun. Paano nga, eto nga yung ito yung mahirap dyan. Paano kung hindi sinunod ni Marshall? Kung di siya gumalaw, ang laki nung sulat na masasakripisyo. Kaya props doon, MP3. Tagumpay ka ron. Yung crowd nagwawala, yung Marshall na Kinokontrol. Nice. Grabe naman yun. Di ba lagi mo kong inaasar na bading? Ilagay natin dyan yung paksa. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla! Ang ganda nun. Ang galing nun. Sige. Tangina, bading pala. O sige, sunod na magsalita, bakla. Saktong round yan Galing nun. Gago yun. Anyway, round 2. Tangina, ang hirap habulin na ito. Sinimulan niya sa magandang anggulo, sabay technicalities, at eto nga, yung act, mahirap yun. Sabi may magandang punchline from Shaker, putang ina. Pag nagsalita si Marshall, ano siya? Hindi, round 2, Marshall, tara. Nice ba? Nice. Kailangan mo bawiin yun, Marshall. Ang laki nung space mo sa round 1. Kailangan mo bawiin yan. Bawi. Yung naglaban kayo ni Pen Pluma, Hindi nag-rebat. akala ko siya yung talagang sisibakin.
Pero naging bakla din dating yung sinabi mong you're finishing him. Di rin nakatulong ang iyong napiling gawin. Isang round ka nag-run kung ba't hindi ka bading. Yun ang solid na concept. Unique. Natatanging halimbawa. Siya lang kailangang patunayang di siya bading sa gitna pa. Mabilis tataka ng kutsa mga maling pakilala. Bago tangkaing maitama, bakit ka panipaniwala? Yung antonym, minot na, hindi totoo. Pero naging henyo pa yung punto. Ginawang Motos MC ni Creep kahit imbentong nagkagrupo. Tumatatak mga kutsa kahit di sentro sa insulto. Taga Surigao, pwedeng sabihing membro ka ng kulto. Kaya bakla angels lang sa peste, nababaon sa hukay. Kung dugo mo hindi berde ang galawan mo makulay. Kung kahit ano pwede, ganap ka bang mahusay? Kung apektado ka ng peke, gaano ka katunay? Galing nun. I got a family! May anak ako! Patunay niyang hindi siya iha, kaso Wari Padilyang naging baklita, kakasambit niya ng mista-mista. Vin Diesel naging dating niya, panggasolina, pang milya-milya, na istakilya, may pila-pila, ang pinambida, pangget pamilya. Gandang rhyme scheme nun. Nakabuo, may pinagpasahan ng dugo. Feeling G na Sigma. Kung lalaki ka dahil sa bloodline, bakit sa creep di mabisa? Hindi ka tunay, ikay kadire. Papapanggap ay kitang-kita, hindi ka mananatili kung basihan ay linya-linya. Okay. Linya-linya bars, ito yung kakulab ng Flip Top. Tunay lang ang mananatili na merong t-shirt ko. Connect niya yung bars niya doon. Kung basihan ay linya-linya. Sa karakter, struggle, walang-wala ka pang swagger. Toray ng pisa, parang swak kahit wak na yung angle. Walang-wala ka pang swagger? Tama ba 'yun? Sa karakter, struggle, walang-wala ka pang swagger. 'Di ba? Ako hindi kasi ako magaling sa English pero hindi ko rin alam kung tama yung pagkakadinig ko. Tama ba yung walang-wala kang swagger o walang-wala kang swag? Wala kang swag o wala kang dating. Swagger, kasi parang ang swagger, parang yung tao mismo, yung swagger. Yung swag, yung dating. Tama ba? I-correct nyo nga ako kung tama ako. Gusto ko rin malaman kung tama ba yung pagkakaintindi ko. Walang-wala kang swagger. Parang feeling ko lang hindi ko alam kung tama ako. Parang mas tama ata yung walang-wala kang swag. Walang-wala kang dating. Yung swagger, parang yung tao ata yung tinutukoy yun. Uy, swagger to. Sige nga. Comment nyo ha. Sa karakter, struggle, walang-wala ka pang swagger. Toray ng pisa, parang swak kahit wak na yung angle. Parang great, pag-question, pagkalalaki ni brother. Rebuttal niya sa mga dis, merong family matters. Hindi importante. Hindi importante yung katotohanan. Sa nerdong palahigbi. Kasi kahit peke, Starter na nanunuot, naman. tumiterno ng matindi. Yan na. At doon mo malalaman kung meron ka bang silbi. Importante yung katotohanan. Pero ikaw hindi. Maikli yung rounds, medyo sayang, ang dahil malalakas, pero nga hindi na abot o hindi natapatan ni Marshall yung round 2 ni MP3. Ang lakas nun. Haymaker, room shaker, tsaka yung act nga na sinugalan niya ng ganong kahaba. Kung hindi siya umikot nun, posibleng hindi talaga magiging epektibo yun. Pero yun, mas malinaw para sa akin na MP3 round 2. 1 and 2 MP3. Basa tayo comment or bati tayo. Hanap tayo ng mga magpapabati talaga. Okay. Pa-shoutout po Tito Shernan, sa girlfriend ko po na working ngayon sa Taiwan. Naway lagi siyang gabayan ng Panginoon at bigyan ng maayos sa pangangatawan. Thank you po. Wala namang pangalan. Sayang. Sana ba? Shout out sa kasama mo, Tito. Ano daw?
Pabate. Tito Shernan, salamat sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga video reaction mo. Pabati, enjoy watching habang naka-duty. Gasboy, waiting ng customer from Cubao, QC. Walang pangalan eh. Wala pa rin pangalan. Okay, ano ba spelling ng luminous? Okay, tuloy na natin to. Round 3, MP3. Ang sakit naman. Di daw ako importante. Pero tol, ito dapat ang iyong malaman. Kung wala ako dito ngayon, edi wala ka rin Kalaban. Puta. Tapos nag-gay angles, tapos siya yung unang nagsalita. Gago. Pero, eto, last battle niya sa gubat, sabi niya si Acer daw ay peke na lokal, habang siya yung tunay na import. Pero tol, ito yung truth. Si Acer nagpapa-event yun sa Masbate para ang culture ma-improve. Ito, last time niyang nag-perform sa kanila, nag-demand ng ticket TF at hotel. Ngayon, sinong fake at sinong true? Kung siya yung taga-iligan, tas panay siya flex na siya ay import ng Cebu, o peke na lokal, na sa hometown di maasahan. Pucha, di umuuwi kapag hindi binabayaran. Inispoil nyo kasi masyado, kaya biglang naging mahangin. Dito nakitaan ng galing, kaya di nakita sa nanggaling. Di nakitaan ng galing, di nakita sa nanggaling. Wow. Uli at na trap. Napaka-stupid at ang wax. Sir, yung ina-attack, pero start looking at the facts. Ikaw yung tunay na panggap, iligan yung nakatatak, tapos Cebu inaangat. Di ka magbubuhat bangko. Pero ako sa Surigao, nag-o-organize ng events. Ginagabayan yung mga bago para mas lalo pa nilang pag-igihan. Nagpe-perform ng walang TF nang hindi napipilitan. Maliit lang kasi yung eksena namin. Di napapansin ng karamihan, pero binibigay ko pa rin lahat. Binibigay ko pa rin lahat at ako'y walang pinagsisihan. Kasi yung mga bagong tubo namin, dumadayo na sa ibang lugar, may mga laban na dikdikan. At malaki yung ambag ko kahit walang bumabalik na income. Alam kong di natin to responsibility, pero ako'y may paninindigan at ito yung mga di mo nagawa nung ikay nandun pa sa iligan. Wow. Nice. Oo, tol, dito sa liga, ikaw ang bigger star, no need mag-discourse dyan. No need mag-discourse dyan. Pero kung usapang peke na lokal, ikay mas fit dun man. Kaya wag mo akong yabangan, di ka important. Ako yung hometown hero, ikay import lang. Wow. Galing nun, ha? Piniflex niya lang na siya'y taga-iligan kapag siya'y nasa iligan para ang crowd ay mapahype. Habang dito, piniflex niya siya'y pambato ng Cebu para mag-very support naman sa live. Kaya gets na tol, di predator, kung animal ay walang right, sumisip-sip ka lang sa mga host na parang parasite. Wow. Kilala na kita, Marshall, ba't di mo kusang angkinin? May mga angles kang applicable sa'yo, kailan mo yun papansinin? Isang MC galing iligan, dun siya unang tinanim, pero tumubo sa Cebu at yung nagbunga balimbing. Galing. Tanginang galing nun. Ano ba yung balimbing sa Cebu ba? Isa sa, ano ba siya? Parang pambansang pangsyudad na protas ba siya sa Cebu? Balimbing? Kasi dun tumubo sa Cebu? O kilala lang ang Cebu na maraming protas na balimbing? Pa-comment, thank you. Yeah, pinapalambot ko lang tong baboy nyo na para bang nilaga. Na para bang nilaga. Pero di tayo dito magtatapos, mukhang ang venue hindi tama. Ngayon, formal kitang hinahamon. Kung gusto pa nimong makigbangga, usbunin nato sa Rapolo, magpinatyan ay putag Bisaya. Parody lines pa rin siya kay, ano naman, Mot. Okay. Although malinis, yung round 3 ni MP3, pero mas trip ko yung 1 and 2 niya. Eto, parang plain na lang eh. Marshall, wag kang umiti dyan, bumawi ka. Basta. Game! Bagong paborito ni Batas. At pinresent ay maganda. Dapat kami daw magkamatch. Iginiit kinampanya. Itong tanga naging tugon kinikilig na pagsamba. Di ako nagdasal sa Panginoon at dininig ko tong kanya kahit mag-twist man to ng linya ko sabihing wak ang pagka-right. Walang epekong bumilib sa 100 pang mga lines. Mahilig ka mag-logic, ngayon nagpapakamatay kasi pag artist merong logic, he don't wanna be alive. Nag-surrender ka kay Cripply.
Kasi pahambol ang laro mo. Mali na nga yung PM3 na karnipat na tuhog. Ako nag-choke laban kay Vitrum. Unang round din na sa ulo, pero putang ina mo ka, nag-angas ako hanggang sa dulo. Kaya, kaduda-duda tong damuho, panong una sa hukbuto. Di nga nag-choke pero daig mo pa ang putang napasubo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Tinawag na pangit ang pamilya, doon pa nakuha na sumuko. Kaya mataas ang katayuan ko kasi intensyon ay puro. Stand on fucking business, bitch, ayusin mo tayo mo. Magiging riko yan ngayon at kamatayan na ang dulot. Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Sabi mo ba? Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Ganun ba yun pag binangungot? Hindi, wala akong idea kung ano ba talaga yung parang nasa loob kung bakit ka binangungot, yung bangungot march na, hindi ko alam yun. Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Dahil ba ano ba yung drugs? Parang na-overdose, sabihin na lang bangungot. Tama ba? Hindi ko gets eh. Sabi mo ba? Wala munang gubat. Pahinga muna. May paganyan ka pang abiso. So sampal sa mga linya mo ang laban na tumismo. Kung malalaman ang mali ko, bakit ka nandito? Balik sa gubat para lang makaharap ang iyong anito. Ganda nun. Balik sa gubat para lang makaharap ang yung anito o sinasamba. Galing nun. Ring laban kanyang death sa aking pangalan na balik. At doon yung malalaman, malagad kanyang respect. Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead. Parang Kristong napakita ng Lazarus effect. Wow! Wow! Kaya tinanggap niya yung laban. Kasi sayang pagkakataon na makwestiyon ng tagasagot kapag meron siyang mga tanong. Pag ako nilaban niyo sa gods, baka sa dulo pa ng taon. Pag siya nilaban niyo sa gods, akala niya ngayon na yun. Oh, gods na pala si Marshall. No? Ang ikli. Ang lakas na eh, sayang. Sobrang lakas na ng sulat ni Marshall eh, pero ang ikli. Titipid si Marshall ah. Anyway, paano ba to? Halos pantay lang siguro. Yung round 3, although maikli yung kay Marshall, malinis naman. Pero 1-2, MP3 na ako. Sino nalo dito? 15, Marshall Bonifacio versus MP3. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay MP3. Ayun. MP3, malinaw naman eh. Huwag na natin pakinggan yung mga judges. Sayang. Medyo makalat yung performance ni Marshall. Anyway, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na tagasan. Syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.